School life, study hacks, at mga ganap sa campus ba ang hanap mo? Welcome sa official tambayan ng mga ka-Vibes students. Kasama ang musika na para sa'yo. Mag-chill at matuto kasama ang iyong classmate. Tara na sa Campus Break! 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes! Muling nagbabalik ang programang Campus Break. Siyempre kasama niyo po si DJ Jaja. And ito rin po si DJ ID. At siyempre ito na nga mga ka-Vibes ha. Nako ID dahil weekend na nga. Tama. Saturday, Sunday. Siyempre, pag weekend, di ba, nagpapahinga ang mga Yes. tao. Siyempre, gusto mo lang mag-relax. Huwag muna nating pag-isipan, no? Ang mga stress na mangyayari sa following week. Siyempre, since weekend, I think this is the time, no, na may makipag-bonding Yes. with the family. O kung yari, meron kang outing with the barkada, di ba? Oo. Yun na, ito na yung panahon, bale, na makipag-reconnect. Ika nga nila, mag-reconnect with your friends and your family. That's right. Alam niyo yun, di ba? Siyempre, kaway-kaway dyan sa ating mga ka-vibes Ayun. na either nagla-lunch ngayon kasama ng kanilang friends or family or yung mga ka-vibes natin na palabas pa lang at babiyahe pa lang para makapag-lunch. Exactly. At syempre, since nakikipag-bonding ka na nga, hindi natin may iwasan na merong kwentuhan, di ba? Tama. Na Ang sarap kaya magaganap mag-relive dyan. ng moments. Exactly. Mag-relive ng moments, pag-usapan, ano ba nangyari sa past natin together, di ba? Tama. At ayan na nga, dahil doon, yun ang topic of the day natin for Campus Break. Ano nga ba to, ID? Ayan, funny moments with your professors or your classmates. Ayun. Pag-usapan natin yan. Magto-throwback tayo. Kahit na Saturday ngayon, Oo. magto-throwback tayo dun sa mga funny moments nyo sa school. Oo nga, bakit? Porket Saturday, di ba din mag-throwback? Di ba? Ano Sino ba ba naman pag sabi nun? Kasi Saturday, okay lang yan, di ba mga ka-vibes? Mag-throwback tayo kahit pa rin Saturday. Saka, very exciting kasi kwentuhan to di ba? That's true. Tsaka ito yung mga masarap pag-usapan kasama ng friends or ng family nyo. Exactly. At sobrang curious na ako sa funny moments mo, DJ ID, at syempre sa mga student jocks natin na yon. Tama. Ayan ang mga ka-vibes. Abangan niyo po yan sa aming pagbabalik. Pag-uusapan natin yan kasama ang ating guest student jock from De La Salle University. Yes! And UP Manila. Ayun, diba? O mga ka-vibes, wag po kayong lilipat kung gusto nyong malaman ang kanilang mga funny moments during class. Dito lang sa Campus Break 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes! 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes! Muling nagbabalik po ang programang Campus Campus Break. Break. Siyempre kasama niyo po ang inyong kalog at ama kabagirang DJ, si DJ Jaja. And syempre, nandito rin po si DJ ID. What's up mga ka-vibes? At ito na nga mga ka-vibes nandito na tayo sa exciting part kasi i-introduce na namin ang very special student jocks namin of the day. Nako mga gwapings! Ito mga student jocks namin Mag-hi kayo! Mag-hi kayo! Diba? So ito na nga introducing Seb from DLSU, De La Salle University, Marketing Management, tama? And of course, si Fons from UP Manila, BA Development Studies. Mag-hi ka naman sa mga ka-vibes. Parang nakabot on point sila, no? Sige, isa-isayin natin na. Talk about yourself, introduce yourself. Let's start with Fons, no? So, musta ka naman, Fons? Hello po. Ayan, lapit pa kayo ng onti sa mic, friends. Lapit na sa mic. Ayan. Magandang oras? Anong oras na? 12:33. Hapon. Magandang hapon po. Ako po si Fons. Hi, Fons! Fourth year BA Development Studies sa UP Manila. And ako po yung mabait po. Pinakamabait. Wow. Parang talaga siya, very, mahinhin ka ba talaga, Fons? Yes. Soft-spoken. Yes, soft-spoken. Wow, iba. Oy, pero may baon ka namang kwento mamaya. Meron naman po. Ayun. So, bakit BA Development Studies ang napili mo? Just to ask lang, Kasi po, coming out of high school, pandemic po eh. Yes. So, wala po talagang chance na lumabas. Walang chance na maglibot. Okay. So, nung nagtatanong na sila kung ano yung gusto kong course, wala akong masagot. Sabi ko, basta papasok ako sa college. Okay. Mas preferably sa UP. Kasi, syempre. UP. Isko, oo. Kaya, yung older sister ko, sa UP Manila siya. Okay. Kaya ako rin, syempre,
makakalibre sa commute, Oo. sama ako sa kanya, UP Manila din ako. Matalino, Matalino, madiskarte. madiskarteng Pinoy. Oo. Ayoko naman ng same course kami. Kasi Yes. parang ano naman yun. Ano yun, ba't ganun? Copycat, Kaya, gano'n. Parang ganun po. Okay. Kaya punta po ako sa page ng UP Manila, Mhm. yung mga programs na doon, nakita ko yung development studies, Mhm. parang very glowing yung description. Merong multidisciplinary, yun po talaga yung pinagyayabang po talaga ng course. Yes. Okay. Multidisciplinary meaning, pag wala kang maisip, doon ka lang kasi maraming matatamaan. So, parang general siya. Oo. Tama. Okay. So, Yun na lang. Yun na lang kasi First choice. syempre marami siyang maano 'di ba? Tama. Mapapasukan na field kumbaga. True. Okay, ikaw naman Seb, no? Bakit marketing management? Magandang hapon po. My name is Seb. I'm coming from De La Salle University. I'm currently graduating. So, Wow, Wow! graduate. Isang palakpakan Oo nga, naman isang dyan. applause dyan, di ba? O so bakit marketing management mo, Seb? the reason why I chose marketing management, Mm. kasi yung nanay at tatay ko, nagtrabaho sila dati. Marketing. So, it was very familiar. Yung pinaka-familiar sa akin po since bata pa ako. Mhm. So, pagdating sa pilihan ng courses sa DLSU, tapos nakita ko marketing management, sabi ko na lang, you know what, let's go marketing management na lang. And I think Dahil sa ito mga mas magulang mo, na-inspire ka, kumbaga. Sure. Ayaw aminin! Ayaw aminin ni Seb! Sabi na nga, sure, oo, sige, sabihin na lang natin yon. Pero oo nga, di ba, marketing management. Ako, minsan yung parents ko, no, naging influence rin sila sa aking decision making, True. no, nung college ako. Anyway, ito na nga mga kabayan sa Student Jocks, Seb and Fonz, na maya-maya lamang, mapapakinggan na natin ang kanilang mga funny moments That's during right. class. Excited na ako. Yes, kaya na maabangan natin yung mga ka-vibes sa ating pagbabalik. Kaya wala maglilipat dito lang sa 92.3. FM Radio Manila, Your favorite music radio. Sabay-sabay tayong lahat. Ka-Vibes! 92.3 FM Radio Manila, Your favorite music radio. Ka-Vibes! Muling nagbabalik ang programang Campus Break. Siyempre, kasama niyo po si DJ Jaja. And nandito rin si DJ ID. At syempre, wag po natin kalimutan ang ating mga student jocks namin of the day, si Seb? And fonts. Seb from DLSU, De La Salle University, and Fonz from UP Manila. Yes, ayan o, si Fonz. Yan ang tunay na scholar ng bayan. Oh, bakit naman Hindi sinabi tulad mong ng mga tunay? iba dyan. Bakit? Ba't mo nasabi yun? Bakit siya tunay? If you know, you You know. know. Kung babad ka sa internet, alam nyo yan. Naku, baka di ako babad sa internet kasi hindi ako relate dito. Ito na nga mga ka-vibes kukwentuhan na nila ang kanilang funny moments during class, sa mga kabarkada nila, during college. Kahit nakakakilala lang natin sa kanila, deep talks agad. Oh, hindi gusto Walang ko. small talk. Kahit anong man kwento yan, interesado pa rin tayo Tama. Chismosa tayong dalawa idea. Wag na nating anuhin. Wag na True. nating i-deny. Oo. O, sino gusto mauna? O, Seb. O, syempre. Nagturuan pa sila. Okay, go ahead, Seb. Ikwento mo na yan. Gandang hapon po. So, this story comes from second year. It was a time when we had a very long vacancy period. So, medyo maluwag yung schedule ko. Okay? Isipan namin ng mga kaibigan ko, pre, since wala tayo naman ginagawa ngayon, trip mo ba mag-museo ngayon? Kasi, sa tingin mo naman, kung dito lang tayo, matutulog lang tayo sa live. So, ayun, nag-oo naman ako kasi may pera naman ako. Okay. Sana all. May pera pa naman ako. Mga 300 pesos, kaya pa naman. Okay. Pabalik, Tapos ayun, nag-FX kami, 25 Papuntang per person. museo. Papuntang museo. Okay. Bumaba kami sa... Pwede ba sabihin? Oo. Bumaba Go. Bumaba kami sa SM Manila, kaya malapit lang. Tapos Okay. nilakaran namin sa underpass. Isipin mo, excited na kami pumunta sa National Museum of Fine Arts. Okay. Pero yung problema lang doon, Monday, kaya di bukas. So, sayang lang yung bayahin namin. Kaya yung ginawa na lang namin, Okay. kumain na lang kami sa loob ng Intramuros. Naghanap kami ng mga masarap. Yung Jollibee, kasi tipid naman. Yung Jollibee. Yung Jollibee. Tapos, Nag-enjoy ka naman. Nag-enjoy naman. Yung my favorite part of that day was, pagbalik namin, napansin ng isang kaibigan ko, nawala yung ID niya. Kaya pagbalik ng school,
hindi siya makapasok ng maayos. Oo. Tapos nagbayad pa siya ng 800 pesos. So, Oh my God. Ganun pala sa Lasal. 800 pesos for Ito lahat, isang araw lang to nangyari. Isang araw lang. Daming ganap. Ang daming ganap na nangyari Okay, tapos, yun lang yun. Yun lang yun. Okay. Ay, grabe naman yun. Wait, so ano nangyari sa kaibigan mo? Bakit nawala yung ID niya? Oo nga, paano nawala? Habang naglalakad kami, balik kami ng jeep na mga list, like the list of jeeps or the group of jeeps there. We're trying to find a ride back to DLS. And then, napansin niya yung leeg niya. Yung ginaganon niya. Brian, nakita mo ba yung ID ko? Wala na Tinatanong mo pala. pa naman ako, diba? Parang, hindi ko naman yun maaari. So, I don't own that. So, ginawa ko na lang. Nagigot kami ng intramuros isang beses para makita. Yung mga, we trace back our steps. Oo. Problema lang, di na namin makita ever. Since, Wala na. Wala na. Babay na yun. Babay na yun. Baka, shoutout sa mga isa dyan na nakuha ng DLS yung ID ng kaibigan ko. Baka i-chat mo na lang sa FB kasi ganun pa rin yung pangalan niya. Kaya, go lang. Gusto ko yung, alam mo yung nagtipid talaga sila. Kaya nga, Lumabas no? sila pa magtipid. Ang ending, Wala rin. gumastos sila. Gumastos kasi sila. Para sa wala. nawala kasi yung Saka ID. malayo ba ang museo sa DLSU? Malapit lang. Malapit lang. Parang mga isang sakay lang yun, di ba? Isang sakay. Baba ng UNAV lang. Tapos, Di ba? Eh kahit na nakakalungkot pa rin yun. Siyempre, nandun na, diba? Nandun yung expectations mo na pupunta kayo sa Hindi pa museo. excited ka. Ay, Tapos wala biglang, pala. wala pala. Anong moral of the story, Anong moral Seb? of the story mo doon? wag iwala yung ID kasi mahal. Yun Tama, lang. lagyan ng AirTag. Lagyan na, mas mahal na yun. yung ano lang, Yung mura, mas murang AirTag. yung beke. Nako, tignan na lang natin kung gumagana ba yun, di ba? Basta gagana. Oh, ayan na nga yung mga funny moment ni Seb. Pero pagbalik natin, ikukwento na ni Fonz ang kanyang funny moment. Tama. Siyempre, sa class niya. Oh, mga ka-vibes natuwa ba kayo doon? Ikwento nyo rin yung mga experiences Oh. nyo. I-share nyo yan sa ating social media pages. 92.3 FM Radio Manila po Yes. yan. And i-comment nyo na rin yan sa ating live stream. Yes, oo. So, ikwento ninyo na yan mga ka-vibes. Babasahin namin yan. Sandali lamang. At syempre, ito na nga mga ka-vibes. Babalik po ang campus break. Kaya wag po kayo lilibat. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes! 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes! Ito po ang programang Campus Campus Break. Break. Syempre, kasama niyo po si DJ Jaja. And nandito rin si DJ ID. At syempre, ito na nga mga ka-vibes. Kanina, nakwento na ni Seb ang kanyang funny moments during class. Ngayon, it is your time to shine. Fonz from UP Manila. Ano na nga ba ang funny moment na masashare mo na yon sa ating mga ka-vibes? Oo. Itong kwento na to, nanggagaling to sa aking second year. Okay. Ito yung, Second year rin. opo, Okay. ito yung balik pa lang sa school, face-to-face classes. Aha. Tapos first time ko makita yung mga friends ko. So, nagplan kami na lalabas. Aha. Ito na naman tayo sa lalabas. Okay, go. Ito, yung kay Seb kanina, Oo. vacant, yung amin, may event din namin pununtahan, pero hindi siya cut. Aha. At least, yun yung sinasabi namin. Totoo yan. So, Gusto ko yung may lusot. Okay, may May lusot. lusot siya. Tsaka gusto ko yung may disclaimer. So, Okay. papunta kami sa, di ko saan kami papunta eh. Pitex ata kami papunta. Mm. Tapos, minibus yung sinakay namin yung naalala ko. Yung medyo cramped yung bus. Aha. Ako yung naiwan nakatayo. Oo. Siyempre, yun yung kakabalik pa lang talaga eh. So, siyempre gusto ko mang-impress. So, maganda yung suot ko, ganun. Ito rin suot ko, itong jacket na to. Okay. Tapos, like the week before, kasama yung family ko, pumunta kami sa Baguio, nag-ukay kami. May nabili akong shirt. Maganda siyang shirt, parang parang nakalagay, Eracism. Parang E, tapos racism. Tapos, black shirt siya. Aha. Tapos, nasa likod yung definition, which is like erasing racism. So, maganda yung message. Okay. So, nandun na kami sa minibus, tapos nakatayo ako. Oo. Tapos nakita ko, ang dami nakatingin sa akin. So akala ko, ay, ganda ng suot ko naman ngayon. Tapos nakita ko yung mga friends ko, nakaupo sila. Pinipicturean nila ako. Kaya ako, hinawakan ko yung railing, parang nakapos pa, nonchalant. Nung pinakita sa akin yung pic, parang, doon ko na nakita, kaya pala ang dami nakatingin. Nakatakip yung jacket sa E. So, So may dambuhalang racism sa dibdib ko. Tapos tonto pa ako sa sarili ko. Kaya, yun na lang. Hindi ko na sinuot kahit kailan. Nawala na ata yung shirt.
Pero maganda yung message niya. Shock! Like, truthfully, maganda yung message niya. Nakakaya lang. Grabe. Sayang kasi natakpan ng ng jacket mo yung message. Tingnan mo nga tuloy siyang, Dambuhalang racism sa gitna ng bus. so yung proud ka ba? Proud na proud pa siya. Ang gusto ko yung sinabi niya parang, uy, grabe, ang ganda naman ng suot ko. Ang dami Feel nakatingin na sa feel akin. ko yung self ko. Oo, feel na yung feel. pala promoting racism yung nakikita ng mga tao. Kaya nga, ano ba naman niya? So anong na-feel mo nun? Oo nga. Disappointment. Kasi inisip ko, pwede to pang profile pic. Nonchalant, nasa gitna ako ng bus. Oo. Tapos, nilagyan pa niya ng filter. Yung mga candid na photo, diba? Tapos, wala. Wala. Parang sayang. Wait, teka lang, paano natakpan yung E? Yung lettering nasa bababa ng t-shirt? Kasi Nasa gitna naka-jacket ka? Or Yeah. Naka-jacket po ako. Tapos, naka-lean ako eh. nakalin ka? So, natakpan yung isakto. Yung ilan, ang linis ng pagkakatakip sa nasa harap. Opo. Tapos, kasi yung definition nasa likod. Oo. Sana nasa ilalim yung definition para kita Oo. rin na supportive ako. Oo. Naku, grabe naman yun, no? Sayang. Kay malas naman talaga ni Pons na natanggal talaga yung E. Oo. Pero, oh my God, buti Alam mo nandun- siguro kung ako yung isa dun sa mga isa yung sa mga kasama dun sa jeep, parang, ano to? Pero, oh, Anong ginagawa honestly, nito, pag batang nandun to? na ako, Pons, magtataka rin ako na, syempre, bold talaga yung letters, racism pa talaga nakalagay dun sa t-shirt niya. Oo, baka i-judge din kita. Pero for the few moments, feeling ko na ang ganda talaga ng suot. Oo. Kasi sa dami nakita. So, paano mo nalaman at kailan mo nalaman na natakpan pala yung Ira? Nung sinend yung picture, tama ba? Hindi po. Ay. Kasi nung pinipicture nila ako, para maganda yung nakapost ako. Tapos tumatawa sila. Hindi ko kung bakit sila tumatawa. Oo. Nung pinakita nila sa akin, sabi nila gawin ko ng profile pic. Yeah. Oo. Doon ko na nakita yung insidente. Yan ang tropa. Kaya nga, yan ang totoong tropa, no? Pag hindi mo muna siya ni-warn, di ba? Oo. Hindi siya in-inform agad. Oo. Pinagtawanan pa muna nila at pinicturean pa talaga siya. Oo. Yan ang true friends. Yan ang Baka true gusto mo friends. i-shoutout yung true friends mo. Oo nga, i-shoutout mo naman. Shoutout po kay... Sino ba yung kasama ko doon? Shoutout kay Eugene. Okay. Shoutout kay Jap. Shoutout kay Hazel and shoutout kay Sophie. Ayun. Solid kabarkada ni Fons. Ikaw ba, Seb? Ano masasabi mo sa experience ni Oo. Fons? Speechless Wala akong siya. masabi. Wala Gusto ko na na lang ako eh. Kaya nga, Na-speechless siya eh. na-speechless na lang siya. O mga ka-vibes, grabe nakakaloka tong kwento ni Fons. Pero syempre, gusto natin i-greet, no, ang ating mga viewers sa live stream. Merong maraming comments na, no, from Gloria King Gerard Machano. Sabi niya, hi DJ ID and DJ Jaja, magandang Hello. tanghali. Sabi ni Sari Lerma, good afternoon DJ ID at DJ Jaja. Na-miss kita! Jaja! Nako, na-miss rin kita, Sari Lerma. Happy Ate Saturday, Sari, mga ako ba hindi ka-vibes. mo ako na-miss? Ate Sari? Ay, wag na natin na yung ID. Ako lang binanggit Charot eh. lang. Oh, Wow! sige na. Sa'yo na si Ate Sari, Jaja. Si Fernando Barcenas Tiosan, magandang tanghali po sir. At si Patricia, kakilala niyo ba to? Sabi niya, go Fons. Sabi ni Miss Patricia Alviar Dungo. Tama ba? Opo. I-shoutout mo naman. Ba't para namang hindi nyo Oo kilala? nga. Go back to work. Go back to work daw. Ayan, somebody got called out in the comment section, mga ka-vibes. Magbalik trabaho daw po, Miss Patricia. Sabi ni Alteza Herrera, Sina Cruz. Hello, DJ ID, DJ Jaja. Pabati po sa kapatid ko ng happy blessed birthday. Uy, si Miss Marlu Herrera. God Happy bless you po. birthday! Happy birthday po, Miss Marlu Herrera. Ay, ano ba to? Akala ko happy birthday. Ito pala yun. Happy birthday. And of course, si William Mortel na nakikinig sa atin ngayon. Maraming salamat, mga ka-vibes. At syempre mga ka-vibes, wag po muna kayo lilipat kasi syempre ang campus break po hanggang 3:00 po tayo ng hapon na yon. Kaya wag po kayong lilipat dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-vibes! Ka-Vibes! 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-vibes! Muling nagbabalik ang programang Campus Break. Siyempre kasama niyo po ang inyong kalog at ang makabagerang DJ, si DJ Jaja. And nandito rin po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, DJ ID. Ayun na nga mga ka-vibes. Parang sinasaka sarili ko. No? Kaya pa ba, Ina-adjust DJ ko na yung place Jaja? ko, eh, no? Oo, parang sinasaka. Siyempre kasama rin natin today ang ating napakagagwapong student jocks, no? Of course, we have Seb from DLSU Yun. and Fons from UP UP Manila. Manila. Mag-hi naman kayo sa ating mga ka-vibes dyan.
O, literal na high lang talaga ginawa nila. As in, yung may boses, guys. Oh, yung may boses sana, guys, no? Hello! Radyo pa rin tayo, eh. Okay kayo. Gumano talaga sila. Nakakalimutan. O, ito na nga mga ka-vibes kanina na pag-usapan. At nakipagkwentuhan na ang ating mga student jocks sa kanilang mga funny moments during class, sa kanilang mga kabarkada. And yung pag-usapan muna natin dahil funny moments nga ito, usually kasi pag funny moments, hindi na rin natin may iwasan ang ating mga embarrassing moments. True, lalo. Kasi parang konektado yun di ba? Yes. Usually pag embarrassing talaga, aminin na natin, nakakatawang moment naman talaga yun. Katulad na nangyari kay Fonz, di ba? Medyo may pagka-embarrassing, no, Fonz? Super. Pero sa mga Hindi kaibigan medyo, niya, super. super talaga, sorry. Super embarrassing. Pero sa mga kaibigan niya, nakakatawa. Totoo. Oo, so hindi na talaga natin yung may iwasan. Actually, alam nyo ba, nangyari yan din sa akin. Meron akong embarrassing moment nung college ako. It happened during a competition, tapos nag-a-announce na sila ng winners. So, basically, I was one of the nominees para sa best host or best something kinemerut. But, DJ ID yan. ano siya, online siya, guys. Imagine niyo, ha? Online. Last siya, di ba, pag online, naka-close yung mics nyo. Naku, bow! Tapos, in-announce yung pangalan ko, and the winner for best female host is ID. Tapos, sumigaw talaga ako. Kala ko naka-mute ako. Sumigaw ako, oh my God, I won! Di ba narinig ng lahat? Tapos sabi nung host, po, kayo po yung nanalo. Sabi ko, oh my goodness, oh my gulay, lay. Na-cute moment naman yun, ID. Saka Embarrassing. Buti na lang wala kang sinabing masama. Totoo, imagine diba? Imagine mo na lang. At least, okay yung reaction mo doon. O, diba? O, mga ka-vibes, ito na. So, ano ba yung question ulit? Paano mo hinahandle yung embarrassing moment? How do you handle, yung embarrassing moments nyo? Let's start with Fonz. Since ikaw, medyo embarrassing nangyari sa'yo, diba, kanina? Yun na kwento mo kanina. So, how did you handle that? Running away po. Yung magtago. Yung Tama. alam ko hindi siya Magtago. super healthy. Okay. Pero yun yung talagang ginagawa ko since dati pa. Totoo. Pag may nakakayang nangyari, either i-remove mo yung sarili mong situation or matulog ka na lang. Tama. Ganun. Usually, yun talaga yung natural reaction natin doon, diba? Kung Parang syempre, that's kung the first embarrassing. thing na papasok sa Oo, yun yung parang survival instinct mo. Hindi, alis na ako dito. Tatakbo na lang ako. Ikaw, Seb, ano yung magagawa mo? May 3 mannerisms kasi ako pag nai-embarrass ako. Nahiya ako. Una, kinakagat ko na lang yung labi ko. Okay. Para di naman halata na, okay. Okay. Yung pangalawa, tinatago ko na lang yung mukha ko. Parang pinamasahe ko yung noo ko. Yung noo mo. And yung pinakauli, lumalakad na lang ako palayo. Ayun alis na ka rin rin. from the Alis na lang situation. ako. Oo. Di ba may kasabihan yun, parang to fight or to, di ba? May Fight or flight? Fight or flight. Oo. Ting, So, usually nga, pag embarrassing, we choose to fly away. Totoo. And not think about it. At pag-usapan na lang natin a few days after that situation. Di ba? Ikaw ba, Jaja? Ako meron ako! Oh my Ano? God. During school. Ewan ko ba? Basta parang lumalakad kami. Tapos yung lakaran namin, may kasama akong group of students na hindi ko kilala. Hindi ko talaga kilala. And I think we were waiting for an elevator. Yeah. Tapos, syempre, ang dami kong, diba? Marami akong kasama, hindi ko sila kilala. Tapos bigla akong nadighay. Ooh, okay. Nag-burp ng siya. sobrang lakas. First time yun nangyari sa akin, guys, ha. At I think that was also the last na nangyari sa akin yun, na sobrang lakas ng burp ko. Na kahit sa sarili ko, nagulat ako sa sarili ko. Oh my God, lumabas talaga yun sa akin. Lahat sila syempre tinginan sa akin ng sabay na ganun. Tapos ang ginawa ko, sa sobrang hiya ko, siya yun. Parang mayroon akong ibang inano. Ano naman yung tinuro mo? Hindi ko kilala. Damay ka pa ng iba. Ang dami talaga ako ng iba, promise. Pero yung survival instinct ko nun, dinamay ko yung katabi ko na hindi ko kilala sa sobrang embarrass ko. Well, yun yung one of my embarrassing moments, no? So, anong masasabi mo sa sarili mo? Shucks. Hiyang-hiya talaga ako, syempre. I was not proud of myself that time. Kasi syempre, dinamay ko isang tao na hindi ko kakilala, diba? Hindi ko inamin na ako yun. Which is not a good thing. Pero ayun, I think moral of the story is, aminin mo na ikaw yun. Huwag na tayo maging masamang tao. Ano masasabi niyo to dito kay Jaja? Okay lang, guys. Napailing na lang si Seb. Na-judge na Ikaw, ako. Fonz. I'm so sorry.
Basta po, nag-reflect sa sarili mo yung nangyari. Ayun, tama. Basta may learnings. Basta may learnings. Tama ka dyan, Fons. Oo nga Girl, naman. kung ako yung tao na yun, siguro every time makikita kita sa ka, campus, diba? alam mo ba, siya yung nagturo sa akin. Mainis ka talaga, promise. Ay, buwisit pa. Ano Ito yung masasabi mo sa eh. person na yun kung nakikinig man siya ngayon? Girl, sorry na ikaw yung nadamay ko kahit grade school pa lang tayo noon. Pero ito na, gusto akong humingi ng tawad sa'yo at sorry po. Ito na, inaamin ko na sa buong mundo, sa buong Pinas, through radio, na ako po ang nag-burp nung time na yon. Ito na. Ako yung dumighay. Ako po yung dumighay, oo. Ay, nako mga ka-vibes. O mga ka-vibes, kayo din ba? Meron din ba kayong mga embarrassing moments kagaya nito? I-comment nyo naman yan, mga ka-vibes. Either sa live stream namin or kung kaya naman sa Facebook. Meron na pong na-post na video, no? Kung saan ako ay sinasabi ko doon yung topic of the day namin. Doon po kayong mag-post, mga ka-vibes. Tama. And kung gusto nyo rin i-share yung mga funny moments nyo sa klase, pwede nyo yan i-comment sa ating social media accounts, 92.3 FM Radio Manila, on Facebook, Instagram. Siyempre, i-follow nyo na rin ng TikTok and sa YouTube natin. Yeah. So, mga ka-vibes, comment kayo. At siyempre, gusto namin basahin ang mga kwento ninyo. O mga ka-vibes, huwag po kayong nalibat. Dito lang sa Campus Break, 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes! 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes! Muling nagbabalik ang programang Campus Break. Siyempre, kasama niyo po si DJ Jaja. Nandito rin si DJ ID. At syempre, wag po natin kalimutan ang ating mga student jocks of the day. Ayan, magpakilala naman Magpakilala na kayo, huwag kayong kumaway-kaway lang. Seb from DLSU Manila. Ayun. Fonts from UP Manila. There we go. Fonts and Seb. Eto na. Pumunta na tayo sa exciting part. Ready na ba kayo sa ating first challenge of the day? Na tinatawag nating Kwentong Vibero! Da-da-da! Ayan, para sa ating mga listeners na bago lang sa Campus Break, ang Kwentong Vibero po ay isang challenge kung saan bibigyan natin ng 3 words ang ating guest student jocks for today. Ayun. And sa 3 words na yun, gagawin nila yun ng kwento. Yun, kailangan nila bumuo ng kwento gamit ang 3 salita. That's right. So ready na ba kayo? Seb and Fonz? Yes. Yes? Sure. Sure! Gusto ko yung sure. Para naman ito. Sure na sure siya. 100% ready. Ibig sabihin. Sino na una? Si Fonz. Si Mauna Fonz si Fonz. ang Okay. mauna. Ano yung 3 words ni So, Fonz? Fonz, ang 3 words mo is canteen, Canteen. lollipop, Lollipop. kotse. Kotse. Okay? Canteen, lollipop, kotse. Kotse. Ready ka na? Ready? Yes. Okay. Sige. Countdown ready? Meron akong kilala na nag-aaral sa UP Diliman. Yung kinagagalit nila doon is maraming kotse. Wait, canteen, lollipop, kotse? Yes. Yung isang binubuntangan na ng galit nila ngayon, nakapark sa tapat ng canteen. Isang Mustang. Wow. Iniisip nila, sobrang tagal sa loob. Baka ang daming kinakain. Mas kinagalit ng mga estudyante, nung paglabas nung driver, ang hawak niya lang, ang binili na lang sa kantin, ay lollipop. Ayan. Okay, Nice ready. one! Oh. Gusto ko yun na ipasok niya yung campus din niya doon sa story. Yes. Tapos yung, alam mo yung para sa akin yung pinakamahirap na word doon was yung lollipop. Lollipop. Para sa'yo ba? Ano yung pinakamahirap na word? Naisip ko na po yung kwento, pero yung kotse, parang Nahirapan ka. Yung kotse. na-bring up ko lang kasi. naman kasi konektado naman ng canteen, Oo, lollipop, lollipop. diba? Oo. Nice Okay, one. Nice one. Palakpakan natin. Palakpakan. Palakpakan Applause natin si naman Fonz. dyan. Okay, Seb, are you ready? Are you ready, Seb? Opo. Okay. So, ito na. 3 Seb, salita. yung 3 words mo ay sapatos, Sapatos. headphones, Headphones. at camera. Camera. Okay, ready? Sapatos, headphones, camera. And 3, 2, 1. Isang araw, naglalakad ako sa mall. Ginagamit ko yung earphones ko para makinig sa music. Dumaan ako sa Nike at nakita ko magandang sapatos.
Kaya ginamit ko yung camera ko para picturean. Pero di ko bibilin. Actually, nakuha Tama niya. ba headphones? Nasabi niya earphones. Earphones ang nasabi mo. Headphones dapat. Okay, nice. Pero, nagets ko yung story. And ang ano nun. Oo. Tama naman yung earphones, headphones. Magkalapit. Magkalapit. Tama, Honest tama. mistake. Pero Oo, palakpakan applause natin pa si rin. Seb. Oo, Oo. kasi ang bilis nun eh. Tsaka dire-diretso eh. Dire-diretso siya. Sorry eh. So, ganda eh. Oo. Siyang diretso. Nice one. Oh, anong word ang nahirapan ka? Headphones kasi nalimutan ko. Oh, gosh. Yun na nga talaga yun eh. No? Yun lang talaga. So, on a scale of 1 to 10, ano nyo i-rate nyo sa storya nyo? 5. 5 sa'yo? Bakit naman 5? Oh, nga, ang baba naman nun. 10. 10. Confident. Okay. Bakit 5, Seb? Para humble. Para balance lang. Sa gitna lang. Ayoko masyadong mataas. Kaya sakto lang yung So, 5. paano yun? Si Pons nagyayabang, ganun. Oo Hindi ko nga. sinasabi yun. Ikaw, Pons, ba 10? Kasi po, yung kwento ko talaga, maganda. Maganda talaga eh. Kaya, Tama. Believe in yourself. Confident. Confidence. Tama. walang humble Confident. dito. Walang humble daw dito. Tama. Oh, ang gaganda. Ang gagaling na mga kwento pa rin ng ating mga student jocks of the day. Eh kayo mga ka-vibes sino sa tingin nyo ay ang mas magandang kwento na yung kwentong Vibero? I-comment nyo naman yan. Team Fonts po ba kayo? Or kay Team Seb? Yan. Ay, gusto ko rin pala i-shoutout ang ating mga ka-vibes sa ating live stream. Go ha? ahead. Hello kay Alteza Herrera Sino Cruz, and you're very much welcome, no, sa pagbati namin sa inyong pamilya. And of course, gusto ko rin i-shout out si Cadavis Karen. Hello! Thank you so much para sa pagnonood ng ating live stream. Yan ang mommy ko. Ay, talaga? Yes, mag-hi kayo sa nanay ko, guys. Hello po. Tama. Makatita. Hello. Parang alam mo na kimik na kayo. Actually, nagkakilala na kayo ng mommy ko dyan. Yes! Kailan? Oo, long time ago. As in? As Bakit? in, Hala, dito. feeling ko. Sorry. Feel ko. Weh, Oo. hindi ba, girl? Tama. Gusto ko yung nagdito talaga tayo na kwentuhan no? Sige, dadaling kita sabay para mas Oh, makilala yun na lang. Kita magkita po tayo, oo. Saka nagpababati. Happy blessed birthday sa apo daw ni Alteza si Herrera Sino Cruz, si Venji Sino Cruz. Happy birthday! Happy birthday po. Happy birthday si Venji Sino Cruz. Okay, mga ka-vibes, wag po kayong lilipat dahil syempre nanatiling dito lang ang campus break until 3 p.m. po tayo this afternoon. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes! Magandang hapon sa inyo lahat. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. My name's Seb from De La Salle University, Manila. My name is Fons from the University of the Philippines, Manila. And ito ang ating programang Campus Break. So, ano pag-usapan natin ngayon, Fons? Kanina yung topic natin is yung funny moments So, ngayon, with classmates and profs. So, since funny naman, ba't pa ibahin, diba? true. Imbes naman na contained lang within the classroom, as students, as commuting students, malaking issue sa atin, hindi naman issue, pero malaking usapin sa atin, yung transpo. For example, yung LRT. Meron pa ba yung experience sa LRT? Na, Marami dyan, pre. Marami. Paano ko to sisimulan yung kwento na to? Isipin mo, 8 p.m. na, kakatapos na ng klase. Yung problema ko, wala nang sukli. yun lang. Yun lang talaga. So yung ginawa ko, naghingi muna ako sa mga kaibigan ko, "Uy pre, may 100 ka lang ba pa uwi?" Tapos sinabi lang nila sa akin, may 1,000 ako. Yun lang. May change ka ba? Eh, ba't pa ako nagtanong sa'yo, di ba? Kaya nga. Kaya yung ginawa ko na lang is pumunta na lang ako sa mga kaibigan ko na nakakonto. Kasi alam ko, may sukli naman sila. Yun. Puro networking lang yung ginawa ko buong gabi. As in like, pahinga. Uy, may 20 ka. Sa lahat ng mga kaibigan ko na nakita. Siyempre, nakaabot naman ako sa 50. Kasi, pasang awa, magda 9 p.m. na, tapos gusto ko na umuwi. Kaya yung ginawa ko na lang, nag-load up na lang ako sa LRT. Problema lang, puno rin. Puro estudyante. Kahit 9 p.m. na, kasi Friday night sa natandaan ko. Kaya lahat ng tao pagod. Puno na yung tren. Tapos umuulan pa. Kaya, syempre, imagine mo na lang yung ulan. Let's just say, di ako natuwa sa amoy, yung lagkit sa skin ko. Tapos, natrap pa ako sa pinto, yung paa ko. Kaya, syempre, pag bumaba sa tren, di ko na sinabihan yung nanay ko doon. Syempre, pagod na ako. Now, moving on, how about your side? Have you ever experienced something so bad?
Yung naipit, marami akong kwentong ganyan. Kasi, first time ko sumakay ng tren nung nasa college na ako. Tapos, syempre naman, kasama ko mga experienced commuters na. So, lahat, sanay sila mag-tren. Ako, hindi ko alam kung paano bumili ng single journey ticket. So, pag sa, pag sa Taft, maraming bumababa, maraming sumasakay kasi syempre nasa gitna. Gabi na yun, mga 8 na, pauwi na ako. So, baba ako dapat sa United Nations. Maraming sumasakay doon. Yung problema, maling akala ko marami ring bababa. So, nakatayo lang ako, inintay ko bumaba, walang bumaba, ako lang bumaba. Tapos, alam mo yung nag-ring na yung tren? Sinubukan ko at bumaba, naipit ako, ganun. So, parehas tayo naipit. Good to know, good to know. Shared experience yun sa atin. Okay, good. Pero pinagtawanan ako eh. Pero, yun lang, that's all. Stay tuned. Ito ang 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes! Naku, ano ba yan? Sabaw na tayo lahat dito. Ito na ang programa, ang Campus Break. Siyempre, kasama niyo po si DJ Jaja. Nandito rin si DJ ID. At siyempre, wag po natin kalimutan ang ating mga student jocks of the day. Seb from De La Salle Yun. University, Manila. Fons from UPM. There we go. Seb and Fons. Kung sa Lasal may Lasalians, pag UP Manila, anong tawag? Isko. Isko pa rin ba? Tama ba? Isko or? Isko pa rin to. Isko. Gets. So, pag Oo. UP talaga in general, Isko. In general. So, meron tayong Isko, meron tayong Lasalian, Lasalian. may Tomasian, at Dragon. Dragon. Akala ko ba tiger Tigers, pero kayo? Tomasinos kasi. Dami kasi tawag sa taga-US. Mas cute ba rin ang tiger? Tigers, Oo. roar. pag may napakilala natin sarili natin ID, ko lang si Tiger. Tiger. Dragon. Oo. Kasi Tiger, dragon. mga hayop talaga. Ayan. Shoutout na. nga pala sa mga Tomasino na nakikinig ngayon. Ayan Oo sa nga. mga Tomasians natin out there na nakatunin sa ating stasyon. Good afternoon. Kamusta naman kayo dyan? Good afternoon rin sa ating mga dragons na nakikinig. Si Chloe lang. So, si Sergio. Nakikinig. Hindi naman ata maradyo tong mga dragons na ito. Oo. Pero ito na nga. Good afternoon sa inyong lahat. Saka, speaking of, marami rin tayong mga comments na yun dito sa live stream. Ang nanay ko at ang aking kapatid ay nakikinig. Nako, shout out sa aking mother, Banana. Hi, Tita. Oo. Hi, Tita Banana. At ang aking brother Banana. Hello, Hi, Brother Ali! Banana! Nanonood daw sila. At syempre, ito may mga kakilala kayong nagpapa-shoutout sa inyong dalawa. From Bianca Alviar. Sabi niya, pa-shoutout naman from Fons and Seb. O, shoutout yun naman. O, siya namang napaka-energetic shoutout Oo dyan, nga. guys. Shoutout sa'yo dyan, idol. Ayun. O, ikaw naman, Seb. I-shoutout mo. Baka may gusto kayong i-shoutout na mga Isko at Lasalian dyan, di ba? Mga Oo. friends. More than friends? Friends, more than friends. Meron ba? Go for it. Joke lang. O, go, Seb. Shoutout kay Aline Bison na taga Cavite. Shoutout kay Dane Nang. Tapos, shoutout kay Carl. Carl lang. Carl lang, lang. walang apelido. Baka yun yung apelido niyan Lang. lang. O, di ba? Carl lang. Yun ba yung apelido? Hindi. Hindi. Carl lang, walang apelido. Tayo lang yun. At sabi ni Goya King Gerard Michano, pa-shout out sa Admiral Transport Incorporated Biyahe, SM Fairview PITX via East Timog, Quezon Avenue. Naka-tune in daw na yon sa campus break. Nako, sa lahat ng mga bumabiyahe na yon sa PITX, nako, shoutout po sa inyong lahat at mag-ingat po kayo palagi, mga ka-vibes. Yes, medyo mukhang makulimlim yung weather natin for today. Oh. Kaya sana may dala kayong pahayong. Nakikita ko dito sa bintana Medyo Nako, necessity makulimlim. dapat talaga, no, ang payong tuwing nagko-commute talaga. Correct. Oo, di ba? Ikaw ba, Fons? May gusto kang i-shoutout? Shoutout po sa nakausap ko kaninang horse Sino? girl. Ng Horse girl? Horse girl? Mindoro. Opo. Wow! From Mindoro. From Mindoro. Yun ba yung username niya? Ganon? Ay, or yun talaga yung tawagan niyo sa isa't Hindi isa? po. Parang recent interest niya. I see. Okay. Equestrian ba yan? Wow, equestrian. Equestrian. Naku, nag-horseback riding ka na ba noon na ID? Sa Tagaytay, syempre. Oh, usually, diba? Yung mga Tagaytay, ganon. Dati gusto ko talaga magkaroon ng pet horse. Talaga? Dati, nung baby, Kayo ba? nung bata ako. Anong pet yung gusto nyo magkaroon? Dream pet. Kahit yung medyo dangerous, okay lang. Kahit ano. Ako po, pet horse. Bigla nakilala ko si Seb. Mas meron na akong pet horse. Ay, Ay, wow. akala ko seryoso. Natawa ako ngayon. Meron Akala ko pala seryoso. May punchline May pala punchline pala tong si Fons. Ikaw, Seb. Pagong. Pagong! Ako rin! Tortoise, turtle. Oo nga, anong klaseng pagong?
Turtle. Turtle. Siyempre ako rin sea Kasi cute, turtle. maliliit Mas lang madaling eh. alaga, kaya pag turtles Totoo. kasi baka mawala. Oo, tsaka Lumalakad-lakad sila eh. lumalakad-lakad. Oo. Mga ka-vibes marami rin nag-message via PM. Shinare nila ang kanilang mga funny moments during Yes. class. At syempre, tawang-tawa ako dito. Example, Anonymous daw. Sabi niya, DJ, natatawa ako lagi pag naalala ko nung science class namin. Tinanong ni teacher kung anong biggest planet. Ang sabi daw ng kaklase niya, Earth! Oh, di ba? Tawang-tawang kami lahat, pati si teacher. Confident naman talaga sumagot ang kaklase niya. Ang sabi niya, Earth. Ano nga ba ang biggest planet? Sun, di ba? Hoy, hindi! Hoy! Nasa solar... Sun is a star! Di ba? Guys, Tama. nakikita nyo, co-major ako, hindi science. Tsaka tinetesting ko lang kayo. Tinetesting pala. Jupiter yung pinaka- Ganun pala yun. Jupiter ba? Jupiter. Jupiter. Hoy. Sinearch nyo lang ba yan ngayon lang? Ay, hindi. Alam nyo Mga talaga. ka-vibes, Sana wag nyo all. akong wag nyo kaming, wag kayong maniwala sa amin kasi syempre, di kami mga science expert dito. Oo, di po ako scientist. Ang hula namin, ang biggest planet is Jupiter. Which I Isusearch think is natin yan. correct. Pero ang sabi ng kaklase nung nag-comment, Earth. Earth. Oo. O ikaw, Nice. ID, meron ba Confident nag-PM moment. sa inyo? Ito, nag-message sa akin si Candy ng Candy! Makati. Okay. Sabi sa akin ni Candy, tinawag daw siya ng prof Oh, para sumagot, mag-recit. okay. Tapos, hindi niya alam yung sasabihin. Mm. So, yung katabi niya, na kaibigan niya, nagbulong ng sagot. Ano? Hindi ko alam kung ano, pero sabi niya, nagbigay doon ng clue si seatmate, yun pala mali. Ayos! Gusto ko yung ganun eh. My God. Yung yung nantitiwala ka na nga sa mga Oo. kaibigan mo, sa classmates mo, tapos biglang mali lang pala yung sagot na A plus naman sinabi dun sa nila. seatmate, di ba? Oo nga. Pero, A plus for effort. A plus for effort. Oo. Pero ang napahiya si Candy. Si Candy. Eto may isa pa. Galing kay Ken from Quezon City. Ang sabi niya, DJ, isang beses nagtanong si teacher, what is photosynthesis? Ang sagot ng kaklase ko, Ma'am, di ba yun yung application, yung pang picture? Photoshop, girl! Photoshop yun, girl. Hindi po yan. Photosynthesis. Ibang po. Ano ang photosynthesis? Sige nga. Next question. Next question. Nagtinginan na lang talaga sila. Ano ba ito sound effects ko? Sorry. Iba-iba na. Oh my Ayun, God. so yan ang mga ka-vibes. Oo. Tuloy-tuloy lang ang chikahan at kwentuhan dito sa programang Campus Break. Sa mga ka-vibes, kung kayo rin, may kwento kayong papadala, i-PM nyo lang yan sa amin. Kung kaya naman, i-comment nyo na yan sa aming live stream. Yes, sa aming pagbabalik mga ka-vibes, maririnig nyo si Seb from DLSU and si Fonz from UP Manila para sa kanilang solo part dito sa ating programa. Ayun. Kaya abangan po natin yan kung ano mang pag-uusapan nilang dalawa. Yun. Eto na nga ha, wag po kayong lilipat at manatiling nakatutok dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! Hello. This is 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Ito si Fonz mula si UP Manila. And this is Seb from De La Salle University, Manila. At ito ang Campus Break. Ngayon pinag-uusapan natin is Campus Break. So during breaks from campus, what is your comfort food, Seb? Pag kumakain kasi ako sa labas ng DLSU, lagi yung target ko, street food na fishball, hotdog, yung mga 20 lang per stick. Kasi Wow. usually, pag kumakain talaga ako ng lunch o merienda man lang, gusto ko lang tipid kasi ako mabusog bago ako umuwi. Kasi baka may niluto yung tatay ko o baka sayang pag-uwi. Tapos, every once in a while lang, pansit canton. Pag may nahanap ako. Kasi, wow, very wow. Kasi, bira lang talaga ako kumain ng pansit canton. Tapos, feel ko naman rewarding talaga yung experience na kumakain akong pansit canton. Kasi, every 1 or 2 months talaga ako makain ng pansit canton. So, pabigyan nyo naman ako. Ikaw, Fonz, what's your street food? What's your favorite street food? Ako, tokneneng. Tokneneng. Very underrated para sa akin. Una ko siya natikman nung OGT namin sa Magallanes, Cavite. Una parang pa ako suspecha pa ako Ba't ang laking kwek-kwek? Pero,
Sulit na sulit. Hindi naman talaga kwek-kwek. Hindi siya kwek-kwek. Akala ko kwek-kwek. Parang siyang kwek-kwek kung nakita mo siya. Super sarap. Ikaw, pag, like, aside from, yun nga, kasi parang yung mga 20 per stick, tapos pancit canton, parang ano siya eh. Hindi ko alam. Para sa akin, parang, pag calamares, ganun. Calamares, pwede ako magbigay ng 50 nun eh. Accidentally. True. Pero, 50. pag dessert naman, dirty ice cream, example, isa rin yun. Tapos scramble, pag trip ko, inaaya ko ng mga kaibigan ko. Kasi, pag scramble, masyadong matamis para sa akin eh. Kaya pag, inaaya ko ng mga kaibigan ko, kinakain ko na lang yung sa kanila pag di nila kaya ubusin. Para di naman sayang yung pera nila. Kaya, ayun, sulit naman sa akin kasi wala rin naman nagastos, diba? Kaya, it's okay. Sa amin talaga, fishball, hotdog, kikiam. Kasi yung mga classics. Availability ng options, I guess, sa Lasal, tapos sa UPM, very different, yun na lang sabihin ko. Pero, alam mo yun, kasama friends mo sa eating street foods, parang siya eh. Pag nagpanood ka ng teleserye, lagi siyang featured doon kasi parang staple na siya. Anyways, following this, balik-tukluhan na muna tayo sa programang Campus Break. If you're gonna share any stories, you'd share it online on radio 92.3 FM's social media networks as well as message us. It would be fine. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. 92.3 FM Radio Manila, Your favorite music radio, Ka-Vibes! Muling nagbabalik ang programang Campus Break. Siyempre kasama niyo po ang inyong kalog at makabagirang DJ, si DJ Chacha. And nandito rin po inyong best energy sa fun at kwentuhan, DJ ID. At siyempre, wag po natin kalimutan ang ating mga special student jocks of the day, si Seb from De La Salle University Manila. Yon! And Fonts from UP Manila. Let's go! At eto na nga mga ka-vibes ha. Kung napakinggan nyo ang aming first challenge kanina, di pa nagtatapos dyan ang aming mga weekly challenges natin dito sa Campus Break. Dahil eto na po ang 3, 2, 1, action! Okay, so sa mga ka-vibes natin ang mechanics ng 3, Yes. 2, 1 action is bibigyan natin ng sitwasyon atong ating guest student jocks for today. And gagawan nila yun ng storya gamit ng mga letrang K-A-V-I-B-E-S na nagsispell ng Ka-vibes! Okay, Seb and Fonz, ready na ba kayo? Ay, ako ready na Ready? ako. Ready? Ako excited din ako. Okay, ano yung scenario, DJ ID? So, ang scenario nyo, natawag nyong pare, yung prof nyo. Tapos nag-uusap-usap kayong dalawa. Natawag yung pare. Pare as in, As in pare. Pare. Like pre. Pre. Hindi father. Akala ko father. Iba yung father. Akala ko father. Okay, pre. Pre. Natawag yung pre. So instead yung prof of, nyo. sir, Ma'am. sinabi mong pre. Ganon. Okay, ready? Okay, so ang mauna dito is si Seb. Si Tama Seb. ba? Okay. So letter K, Seb. Okay. Okay, ready? Wait lang ha. I-countdown na natin ito. In 3, 2. K. Kakainis naman, pre. Ayaw mo pa i-dismiss? A. Aba, sumusobra ka na. V. Bakit naman, sir? I. Inis na talaga ako sa pinagagawa mo. B. Bakit naman, sir? Lagi naman present, E. E. Kung makatawag ka sa akin ano yung pre? S. Sorry, pre. Uy, ang ganda nun! Gusto ko yun. Gusto ko yun! Gusto ko yung may isang prof, tapos may estudyante. Gusto ko yung part na, kung makatawag ka sa akin, pre. Tapos yung ending pa niya. Sorry, pre. Sorry, pre, ha. Yun pa yung In ending true niya. Lasallian form. Ang galing. Applause, applause. Palakpakan nyo naman ang self nyo. Diba? Magaling. On a scale of 1 to 10, paano nyo i-rate ang self nyo? 10. 10.
10. 10. Ako 100. 100 ang i-rate ko sa kanila. Ang ganda talaga, Ako promise. rin, actually, di ko na-expect na ganun ka-smooth. Oo. Alam mo, natatawa talaga ako every time may letter V, lagi nagiging vacket. Bakit? Ganon. Lagi nagiging Saka hindi ko na-expect na yung scenario nila, yung isa student, yung isa yung prof. Yeah, so good Akala ko job. dalawang student Yes, eh. kaya good job guys, very creative. Galing. Ako rin, 100 din yung i-rate ko ng score Oo na nga. Mga ka-vibes kayo sa mga nakikinig na yun, i-comment nyo naman yan sa live stream o kung kaya naman sa aming Facebook page. Anong marerate nyo sa dalawang student jocks namin of the day sa kanilang 3-2-1 action skit? Diba? Natuwa ba kayo sa kanilang mga kwento, mga ka-vibes? At syempre, i-shoutout ko na rin ang aking tito na nakikinig at nanonood na yun, si Tito Yang. Hello, Tito Yang. Sabi niya, hello, DJ Jaja Banana. Hello ba? Thank you for the May question support. ako bago tayo magbalik tugtugan, di ba? Go. Nangyari na ba yun ever sa inyo? Na natawag niyo naman talagang prayer mare yung prof niyo? Talaga? Ano nangyari? Tinanggap niya na lang. Kasi Tinanggap kaedad lang namin eh. Ay talaga? She's like 24. Fresh grad lang siya. grad. Although may mga ganun, oo nga. Kaya ginagawa na namin, uy, pre, kamusta ka na? Baka pre ka sa labas ng school, ha? Tumigil ka na. Kaya pinapagalitan ka na kami sa loob ng campus. Pero sa labas, okay lang. May mga professors kasi na tropa. Yeah. Matropa yung vibes talaga nila. Yeah, that's Na true. usually, it depends sa edad nila, di ba? Na kung kasing edad lang naman doon yung mga students, minsan out of class, Yes. matropang vibes talaga yung professor na yun. True na, Lou. Ikaw ba, Fons? Natawag ko pong te. Yung isa pong prof. Pero, Teka, yung sound effect ko nawawala dito. Ayan. Sabi nga, Paano mo sinabi? Dali. sabi ko, te, paano po yung... Kasi po, kausap akong mga older batch. Tapos, biglang dumating yung tawag kong te. Okay lang. Ako nga sa trabaho, yung ma'am natatawag kong sir. And yung Ay, sir, oo, yun, natatawag kong nababaliktad ma'am. Oo. yun. Naku, Okay may lang embarrassing moment din ako dati na, ewan ko, baka kasi bata pa rin ako noon. Kasi during club time, ang Yeah. moderator kasi namin doon, matropa vibes rin siya. As in, sobrang tropa na lagi niya kaming inaano. Ano ba? Parang yung tawagan namin, very casual. Yeah. Pero nakalimutan ko na, ay, wait, teacher rin siya. Uh-huh. So, after clubbing ba yun? After clubs. Kala mo Clubbing tuloy. tugs, Kala no? mo Pero tugtugs. elementary lang yan. Oo, elementary lang to. Ewan ko, parang bigla ko siyang natawagan na by her name. Tapos sinigawan ko pa, which I feel like sa kanya, medyo disrespect na yun sa kanya. Yeah. Kasi out of club time na yun. Exactly. Syempre, professional pa rin siya. So, wala lang, paalala lang sa ating mga ka-vibes kung meron kayong mga katropang teacher doon na sa tingin nyo ay malapit-lapit na kayong dalawa, huwag po natin kalimutan na professor nyo pa rin yun at bigyan po natin sila ng respeto, kumbaga. Tama. Especially outside and inside. Especially inside the classroom, Yes. if ever. And Ayun. same goes para dun sa mga nasa trabaho rin, no? Oo. Kasi di ba madali yung mga katropa yung mga boss natin eh. Oo. Pero, maintain the respect. Exactly. Maintain the respect po pa rin, ha, mga ka-vibes? Ayan na, mga ka-vibes. This is Campus Break. Wag po kayong lilibat dahil hanggang 3 p.m. pa rin po kami dito sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-vibes! 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-vibes! Muling nagbabalik ang programang Campus Break. Kasama niyo po ang inyong kalagat ang makabagkerang DJ, si DJ Jaja. And syempre, nandito rin po ang inyong bestie na G sa Fun at Kwentuhan, DJ ID. At syempre, wag po natin kalimutan ang ating mga student jocks of the day. Fons from UPM. There we go. Seb from De La Salle University. There we go. Fons and Seb. Ayan. Isko at Lasallian. Isko at Lasallian kasama ang Tiger at Dragon. Para sa programang na to. Oo, para sa programang na to. So ito na nga mga ka-vibes, recap lang dahil syempre magtatapos na ang ating programa of the day. Recap lang, ang napag-usapan natin ay mga funny moments, no? During class. Kasi syempre di natin may iwasan na ma-experience talaga natin yan, diba? Mga embarrassing moments, funny moments. Parte yan ng buhay, diba? It happens very naturally at syempre, pampa-good vibes na rin yan para sa atin na yon. That's right. So, base dun sa mga kwentuhan natin kanina, sa mga embarrassing moments natin together, ano ang mga napulot nyo? Napulot niyo. May napulot pa kayo? Parang nagtinginan sila
napulot eh, oo. Funny moment lang naman talaga yun eh. Eto na lang, ano yung payo, no, na mabibigay nyo sa inyong mga kapwang estudyante? Any advice that you would like to give Pag nakaka-encounter sila ng mga ganong moments. Oo. Payo ko is wag nyo iwasan yung mga yung ganong moment. Ayun. Kasi yun, matagal na yung mga moment na yun, pero naaalala ko pa rin. Usually, naaalala mo yung funny moments rather than yung mga natutunan mo sa classroom. True. Totoo, no? Importante. That's actually very true yun na minsan, yung mga memories or yung mga moments na tumatatak talaga sa ulo mo ay yung mga moments na nakakatawa, na embarrassing. Totoo yan. Kaysa naman sa kunyari yung mga small nitty-gritty details na nakukuha natin sa loob ng classroom. Yeah, tsaka yung embarrassment na yun, it will only last for like 30 seconds. 30 long seconds. But, oo. in like let's say 10 years, 5 years, maybe even like a year in time lang, Tama. tatawaran nyo yun ng magkakaibigan. Totoo. At alalang-alala nyo pa rin lahat True. yan. O Ikaw ikaw ba, naman. Look back on it with fondness. Yan lang masasabi ko. Ay, gusto ko yun. Look back at it With fondness. Expound mo. Bakit What with is fondness? So, sige. Fondness. Feeling of joy. Feeling of joy at remembering something nice. Diba? Feeling Trivia of for joy. today. Bagong word. Oh, Fondness. mga ka-vibes, kung hindi nyo alam ang ibig sabihin ng fondness, according to Seb, it is the feeling of joy. Tama? Masayang feeling. Masayang feeling. Masaya. Masaya. Kumanta na. Eto meron ng entry ang aking nanay. She wanted to share yung funny moment rin niya. Ito yung entry niya. Ang sabi niya, uste rin kasi tong nanay ko, tiger rin siya. Sabi niya, funny moment sa UST. Nagpasundo ako sa driver namin sa harap mismo ng gate ng engineering building. Madaming students kasi dismissal time na nakatambay doon. At dumating yung car namin niya. Tas napawaw ang mga students. Kasi syempre yung kotse ay isang Benz. O diba? Wow. Takaray. Mercedes. Isang Benz. Benz ang nagsundo sa akin. After ko makasakay, pinaandar ng driver ang kotse, pero bigla na lang namatay ang makina. Sa harap ng mga estudyante na napawaw sa kotse ng aking nanay. Tapos sabi niya, syempre nahiya siya, diba? Parang, uy, grabe. Yabang ko, syempre may Benz na sumundo sa akin, haba ng hair. Tapos biglang, boom, hindi gumana, no? Namatay yung makina. Oo, namatay yung makina. Needed itulak ang sasakyan. Oh, no! So, lahat ng students na nandun, sumigaw na ng, uy, tulak daw, tulak, tulak! At ang isa sa mga tumulak daw doon, ang aking tatay. Yung asawa nag-send nitong message na ito. So, hiyang-hiya daw siya, pero in fairness, nagtulak naman ang mga estudyante para umandar daw ang Benz ng pamilya niya noon. Tapos ngayon, kinasal na sila. At ngayon, kinasal na sila. Baka naman may mga moments kayo dyan, mga ka-vibes, na may tumulong sa inyo, tapos hindi nyo kilala. Yung pala. O, diba? Kayo pala talaga. Yun na pala yung forever nila. Oo. Naku, hindi ko natanong tong dalawa. May forever ba kayo? Meron ba kayong ano na yon? If it's okay to tapos biglang illegal ba to? Charis. Wala. Naniniwala ba kayo sa forever? Naniniwala ka ba sa forever? Medyo. Medyo daw. Ito si Fons. Ito, ikaw, Fons. 50-50 din. 50-50. Meron ka Medyo bang ka-date na yon? Cynical ang ating mga Wala. friends. Safe answer lang daw sila. Oo. Siyempre, studies first. Tama? Tama. Studies first. Studies and God first. Tama. O bago tayo magtapos ha, gusto lang namin maitanong sa inyo, kamusta naman ang experience nyo dito sa 92.3 FM Radio Nag-enjoy Manila? ba kayo? Oo, nag-enjoy ba kayo? Bakit parang katagal? Kaya nga, ano ba naman 5, ito? 4, 3. Sobrang enjoy. Ayun. Sobrang enjoy. Ikaw, Seb. Naninibago ako, pero natuwa naman ako. Natuwa naman daw siya. Ayun. O, yan na nga mga ka-vibes ha. Siyempre, all good vibes lang tayo dito sa Campus Break. Siyempre, kasama si Student Jocks, Fons, and Seb. Pero ito na nga, ang susunod na programa ay Kikay Kit. Siyempre, kasama niyo po yours truly si DJ Jaja. DJ ID. At syempre si DJ Chloe Weber. Susunod na programa na po yan. Pero syempre, wag po kayong lilipat ha. Campus Break every Saturday po kami alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng
hapon. That's right. And syempre mga ka-vibes, tuloy-tuloy lang po ang chikahan, kwentuhan, and good music. Dito Yes. lang yan sa 92.3. FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes!